Diyos agaw tadi ka mo aming ngawawagi nga kaiba na go. Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mga viewers and followers and subscribers. Naimbag nga aldaw kata kayo amin kakabsat ko nga Ilocano. Welcome back sa ating vlog na si Kuya Busting Adventure. I'm here now in Riyadh Highway, corner to Kuwaiya, going to Makais. So I'm sorry my friend if I speak even small English, because I cannot perfect speaking in English. That's why I cannot graduate in high school and college. So I don't have any degree because I'm grade 1 only. So even I'm speaking English, can you understand me? Because I cannot perfect. So please, ali kayo, inyo ako samahan sa aking pagbiyahe. Eto guys, ang ating dinadaanan ngayon slow running tayo dahil gawa ng napakahaba ng napakarami ng truck na dito sa highway na ito. Mahirap naman yung basta-basta guys na umovertake dito, dahil kapag umovertake ka rito at nakita ka ng lespo, habulin ka, ay sigurado violation na yan. Sira ang araw mo. Ayan yung mga ibang mga ating mga kapwa, mga katrackers na nakaparking pa dyan sa gilid, natutulog pa dahil puyat din yan, katulad ko kagabi na maitawid lang sa truck ban sa loob ng Riyadh City ang kanilang mga truck. Ang tulog lang natin guys 3 oras, because my schedule on last night on 2300 military time, 11 o'clock in the evening, my scheduled trip going to Makais. So 8:30 that the office is calling him, so telling my trailer is already finished to loading, so I will go there in 9 PM evening. I connect. So the final departure is 1 o'clock AM early morning, in early morning on this morning. So ginawa ko, tinawid ko muna sa truck ban, saka ako natulog dito sa paglampas ng Riyadh. So 3 oras lang guys ang ating tulog. Ganito talaga guys dito sa biyahe dito sa kumpanya ko. Kapag ang karga mo ay ganito, assign ka rito sa ganitong CVP, sa finished product, kailangan mo talagang kumbaga sa iba magkarabukag. Kailangan mo alerto ka sa oras. Kailangan mairating mo sa tamang oras sa arrival destination time ng pangarga na ito sa kanyang destination. Pero pag halimbawa naman pabalik ka na, galing ka na sa pag-deliveran, kahit na matulog ka sa daan, kahit delay ka na pabalik, ayos lang. Kasi babawi ka naman doon ng tulog. Pero pag ganito lang loaded, just push in accelerator, because we have the running time before finish that the arrival time. Kailangan na makarating ka na doon sa inyong destination. Kaya ali kayo guys, inyo ako samahan sa aking road adventure. Yung buhay ng truckers dito guys, saan ka man na lupalop dito sa loob ng Kingdom bumiyahe, disyerto pa rin ang mga dadaanan mo. Disyerto. Tapos makakita ka ng ganyang kabahayan pagka ganyang city, nasa city ka na ganito.
Ayan yan. Paglagpas na naman nito, disyerto na naman. Ayan. Ang biyahe ng transportation dito sa Saudi in the Philippines is very different. Very big different. Because at the Philippines, if you want to drive there in the Philippines, anywhere you're parking, we have canteen. You buy snack, foods like that. Anyone, what do you like? If you want to cook, too much fish or other like the chicken live, like that, they're too much there. But here in Kingdom of Saudi Arabia, no. Dito, kailangan mo magbaon ka ng mga dilata, magbaon ka ng konsyensya, pasensya, lahat. Ibaunin mo sa loob ng truck mo. Yung mga pagkain na hindi masisira kaagad. Kasi para meron kang baunin sa biyahe, hindi ka magutom, at kapag nasiraan ka, meron kang lulutuin. Shoutout nga pala sa lahat ng mga aking mga viewers and subscribers. Now, meron na po tayo 4,000 plus na viewers. I have now 4,000 people viewers. Thank you so much for your support. To show my video. Thank you so much, guys. Shout out sa inyong lahat, ang mga minamahal kong mga viewers and friends and followers and subscribers. Dahil lang ating content ay dito sa biyahe natin, kaya tinatawag ko nga ito na road adventure dahil nasa transport tayo. Kaya kung ano yung mga nakikita nyo rito, guys, sa aking kinakapture, sa aking tinadaanan, para na rin kayo nandito dahil ganito rin yung makikita rito pagka nandito kayo. Ang pagkaiba lang yung oras dito. Katulad ngayon, ang oras ngayon 8 a.m. in the morning. Ngayon hindi pa tayo nag-breakfast. Kakape lang tayo. Ganyan, katulad niyan, guys, may mga signboard na ganyan. Yung truck, 80. Yung light vehicle, 120 speed per kilometer. Kita nyo, guys, dyan sa kanan, no? Yung mga palaruan. May palaruan pero wala namang mga bata. Sa Pilipinas, maraming bata pero walang palaruan. May palaruan man doon, sira-sira yung mga laruan. Yung palaruan. Pero dito sa Kingdom, ang daming palaruan ng bata pero wala namang naglalaro na bata. Naglalaro rito, matatanda. Ganda na mga nila, mga playground nila rito. Kaso nga lang, wala rin kwenta dahil wala naglalaro eh. Pero maglaro dyan gabi. Kasi ngayon, napakainit. Kaya, hindi nila nilalabas yung kanilang mga anak. Guys, kaya ako'y nagsasalita ng konting English na nalalaman ko kasi merong nag-comment sa aking YouTube na i-translate ko daw ng English. Kasi merong mga nanonood na mga ibang lahi na sinasabi na sa akin na mag-translate daw ako ng English kahit konti lang. So, pasensya na kayo, guys, sa aking pag-English kung matigas. Kayo na bahala umintindi. Yung ano rito, yung bandera, napakalaki ng bandera doon. Kita nyo rito, guys, yung ano, yung city.
Merong mga dates sa gitna. Yan ang pinakahalaman nila, yung dates. Ayan yung mga bahay ng mga Arabo building. Commercial yan itong mga nasa harap. Pero yung nasa likod yun ng mga kabahayan. Ang lalaki guys sa mga bahay ng mga Arabo. Kaya kung mag-isa lang yung katulong talaga naman. Parang pagdating ng gabi, lupay-pay talaga yung mga helper nila. Dahil sa pagod, sa laki ng at lawak ng kanilang bahay. Kaya yung mga iba naman na mga kasama natin na mga palaban na mga OFW na mga housemate, sa simula, pakitang gilas, pero pagka naka-6 na buwan na sila, ay himas-himas na lang dyan yung loob ng bahay. Kasi alam na nila ang gagawin nila ganun lang yun. Yan ang mga ginagawa nila. Sa umpisa lang, pakitang gilas muna sila. Pero pag yung matagal-tagal na sila, ay kaliwali na. O pagka magkakasumay na. Parang katulad din namin, katulad ko. Yung una pa lang dito, pakitang gilas. Nung inamabot na ng taon, hindi na. Alaga namang sumusuwag na. Ay sungay na. Baga, nagkakasungay na si Kuya Gusting Ngayon may sariling mundo na si Kuya Gusting Pag sinabi niyang ayaw niya Pag pilitin Pero nung una pa lang, sunod-sunod lang, sunod-sunod. Sobra na, suwagin na Kumbaga yung Agos kumukontra na Tulad ngayon guys. Ayan, bagong ahit tayo ngayon ng mukha. Wala yung ating balbas dahil ang ating pagdideliveran pagbigay galang sa ating pagdideliveran dahil doon yung nila yung pagsasambahan ng mga Arabo. Kaya bigay galang tayo, kaya tayo nagdinis ang mukha pagpasok natin doon kasi para naman na kagalang-galang naman sila doon sa kanilang pagsasamba doon sa ating pupuntahan. Tignan nyo guys yung logo ng Saudi doon sa taas na yun. Yun ang logo. Yung dates, tapos 2 samurai. Nasa ibabaw ng 2 samurai. Yan ang logo ng Saudi. Maraming salamat nga pala. Maraming salamat. Thank you Lord. Thank you so much Lord sa blessing na naman ng inyong pinamahagi sa amin. Kapagkat nahawakan na naman namin 10 ng aking mga kasamahan ang aming mga sweldo na pinagkirapan sa loob ng 1 buwan. Kaya maraming salamat po Ama. Gabayan mo kami palagi sa aming pagbiyahe. Ilayaw mo kami sa masamang elemento at ganun din po ang aming mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Ingatan mo din po sila. Wala po kaming ibang sambahin kundi ikaw dapat na gumawa sa amin at tirang namin sa iyo po namin. Thank you so much po Lord. So guys, palabas na tayo ng city ng Kuwaiya. Ayun, nung pulis na napadaan sa atin
Kaya ano yun, nanguhuli yun ng overtaking. Kaya dito sa lugar na to, ingat. Lalong-lalo na ngayon guys, napakasakit sa kalooban na makaltasan sa mga traffic violation kasi hirap na hirap ka sa biyahe, mauhuli ka ng ganyan. Ibabayad mo lang sa violation mo. Napakasakit na dapat para sa pamilya mo na. Dapat para sa pamilya mo na, babayad mo pa sa violation mo. Ang kumpanya naman, wala naman silang pakialam kung mahuli ka. Importante lang sa kanila, mairating mo lang yung kanilang mga pangarga. Sabihin nila sa'yo, that is your violation, that is your mistake. Why are you overtake? Sabihin lang sa'yo gano'n. Humingi ka sa kanila ng tulong, hindi ka tutulungan. Bayaran nila, pero ikaw magbabayad din. Kakaltas sila sa sweldo mo. Sabihin lang sa'yo, sabihin nila sa'yo, ba't ka kasi umovertake? O kaya, truck ban, nahuli ka ng truck ban. Sasabihin sa'yo, telling you, why are you go inside? Did you know that time is truck ban? Oh. That is your fault. That is your mistake. But the company, he cannot asking you to run to continue even with a truck ban. No. Why you are not parking even with 3 hours, 4 hours like that? Sabihin lang sa'yo ganun. Truck ban. The time is truck ban. You parking and then you sleep. Sabihin nila sa'yo ganun. Kasi hindi naman sila magbabayad doon eh. Ikaw nga driver. Tapos pagka halimbawa ay na-delay ka sa pag-deliveran, sasabihin sa'yo, why are you delayed? Why you late? Ay sabihin mo, I late because the truck ban. Ay sabihin mo uli, second, slow running. What will you do? I cannot overtake. Because that the traffic violation is overtake is too much high, too much expensive. And then you know that. Sabihin mo na sa kanila. If you do not trust me, no problem. Can you pull out me? Can you remove here? No problem. I go back to my original trip. Ano lang sabihin? Ito sa biyahe. Kaya pag na-pull out ka rito, pag na-pull out ka rito na balik ka doon sa dating biyahe, talagang nasa ginhawa yung pagkarandam mo sa kakatulog, tulog naman ang tulog. Pero kung biyahe mo naman, mababa nga lang. Lang pagkaiba. Kaya kung ganitong puyat ka, kailangan kain ka ng kain naman. Yung mga gulay-gulay, prutas-prutas, isda-isda, ganun. Kasi pag uwi mo naman ng garahe, nako, sawa ka naman na pagkain doon. Manok, mga pagkain na niluluto nila sa kantin. Kaya pag nasa labas, nasa biyahe ka, ay gulay-gulay. O kaya isda, yan. Pag katulad kagabi, ayun, inihaw na manok. Yung ulam, hindi natin naubos, kaya tinigyaw ko. Okay, mamaya, magano ko ng gulay, yun ang isasawag ko. Yung inihaw na manok. Yung inihaw kasi, yung inihaw dito guys na manok, hindi masarap kasi hindi nila ni-marinate. Hindi katulad ng mga inihaw dyan na manok sa Pilipinas, talagang nakamarinate talaga. Talagang masarap at malasa. Dito kasi, kahit nasabihin mo naka-frozen yan, hindi sila marunong mag-marinate dito. At ng mga ibang lahi, yung sa mga restaurant dito. Pero masarap rito guys, yung kapsa.
yung yung mga recipe ng Arabo, yung kapsa. Sarap. Kailangan wag kang masyadong kakain ng araw-araw dahil nakakasawa dito. Dahil mamantika yun. Yung mga luto nila na kapsa rito. Pero kung yung isang beses sa isang linggo, ganyan, 2 beses sa isang linggo, masarap. Talagang mauubos mo yung yung kanin. Dahil yung kanin dito guys, hindi katulad sa Pilipinas. Pag kumain ka sa restaurant sa Pilipinas, that the difference here, if you eat there in the Philippines restaurant, there 1 cup, 2 cup like that. But here in Kingdom, if you eat here in a restaurant, put there in the pallet, paleta yung pallet, mali yun maling English yun Tagalogin na natin. Doon yung ilalagay nila doon sa pinggan na malaki yun, hindi kasi natin malaman kung pinggan yun o planggana kasi ang tawag na sa Pilipinas yan, that the calling there in the Philippines planggana, hindi pinggan yung ilagay nila doon yung 2 tao o 3 tao na kakain doon. Lalo na pag nag-order ka, if you want to order paham, too much rice. Tapos sausawan yung kamatis na blender. Yun, yung mga nila rito. Recipe nila. Recipe here in Kingdom, there in a restaurant is too much delicious. I love it. I like it. Pagare hirap kaya siya pagare mag-English nga pagare yatong re pagkaita di ko kamwen kare nag-eskwela ta Amerika tapi na ma-perfect mo magpida ta English sa bagay bawal ta rin pango. Bawal ang pango doon. Amerika. Philippines lang tayo, Philippines. Kita nyo guys yung aking aking loob ng truck. Ayan yung bigas, umbrella, ayan yung gulay, yung okra, talong. Ano pa ba yung binili ko kaninong okra, talong. Tawag dito. Kalabasa. Ay lulutuin ko mamaya. Mga alas 11 ako paparking. Hindi pa ako nag-almusal. Pero okay lang. Tapos yung tubig, saging. Yan. Ito yung bed ko. Yan ang higaan ko. Ayan yung kape ko. Sa buhay driver. Tracking dito sa Kingdom of Saudi Arabia. I love it. I love Almarai Company here in Al-Kharj Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Guys, mga camel. Ayun, nagpapasto. Ayan guys, yung mga overtake na yan, na mga Dubai transport mga yan. Ano yan, hinahabol nila yung yung kanilang visa. Yung araw nila nandito sa loob ng Kingdom. Kaya huwag mong tularan na mga yan. Yun ang mga kabel special. Kasi kagandahan lang kasi rito guys sa Almarai, yearly ang bakasyon. Kaso nga lang, depende sa iyo kung gusto mo magbakasyon. Tulad ko, nakaisang taon na naman ako, simula nang galing ako ng bakasyon. December yun na ngayon. June na. Hindi pa ako nag-file ng bakasyon. Ganun dito guys, nasa iyo kung gusto. Pero noon naman, nung nandun ako sa establishment na kumpanya,
Every 2 years lang ang bakasyon. Sabi ko, makahanap lang ako ng yearly ang bakasyon. Doon ako. Sabi ko ba nun? Ngayon, nakahanap nga ako ng yearly ang bakasyon. Ako naman ang ayaw magbakasyon. Yung nakaraan nga, yung umabot ng 5 years bago ako nakapagbakasyon. Yan guys, NWC yan, tubig. Kumbaga sa Nawasa, National Water Company. NWC, National Water Company. Mapapansin nyo, ito pa rin ang ating sinusundan kasi guys, kung overtakein natin yan, ayan napakakapal ng sakyan sa harapan. Puro tayo overtake, mamaya mahuli tayo. Maigi na lang yung ganitong sumunod na lang tayo sa ating sinusundan. Sabi nga nila, di bali pagong ang tagpo, basta tuloy-tuloy lang, makakarating din. Anim mo naman yung rabbit ng tagpo, mamaya, mahuli ka pa, di sabihin mo, sayang talaga. Sayang yung pinagpaguran. Ito na lang tayo, sunod na lang tayo. Kung may pagkakataon naman, pwede naman overtake. Yung mga dinadaanan ko rito ng mga iba-ibang aking napupuntahan na mga biyahe, yung mga bato na bundok, mayroong na magandang view ng mga bundok na bato. Yung pag-capture dun sa papuntang hindi ko lang na-capture yung papunta dun sa Alula. Napakaganda ng mga view ng puntok dun. Animoy yung yung parang nakorti yung mga bato. Napakaganda guys. Dumaan ako dun hapon Hindi ko lang na-capture na nagkuha ng video dun dahil yung isang tong cellphone na ginagamit ko ginagamit ko sa GPS kasi first time ko nag-deliver doon. Pero kung sakali na makachamba ako ng biyahe doon papunta doon sa Alula na yun, kukuhanan ko ng video yung puntok doon na dinaanan. Ganda. Pero nga doon puntok na yung bato. Kala mo payong. Ganda na pagkakagawa. Kalikasan. Ganda na pagkagawa ng kalikasan. Tulad ng mga puno na yan na nakikita nyo guys. Sa desierto na yan. Yan yung mga nabubuhay na puno dyan sa buhangin. Sa bato. Yung nagdideposito ng umula, nagdideposito yan ng tubig sa ugat. Pero kahit ganyan-ganyan yan, hindi pwede putulin yan. Bawal putulin yan. Pinagbabawal putulin ng gobyerno Saudi government na mga yan. Huhulihin ka niya pag pinutol mo yung yung puno na yan at nakita ka ng pulis, huhulihin ka dyan. Kasi gusto nila mangyari dito, lumago yung puno dito sa kanilang lugar. Yan, gagasayang lang itong mga ganyan, mga gasolina na hindi tinayo.
Yun lang yung mga gastos na mga may-ari niya. Dito kasi pag sinabing bawal, bawal. Nasunod sila sa batas. Yan o, camera box. Yan. Nabuti nga ngayon ginawa na nila na minimum speed 90. Yan guys, poultry. Poultry yan. Abandon na poultry niya ay hindi ba. Yung sinasabi ko kanina guys, yung camera box na yan, dati 80 lang yan. Pagka nag-81 ka niyan dati, 81 ang takbo mo, ang speed ng takbo mo, sigurado kikislap yun. Pero ngayon, ginawa na nila 90. Kaya pag nag-91 pataas, kislap yun, 150. Pero hindi naman para-pareho. Merong 70 ang speed, may 60, merong 50, may 80, may 90. Kapal ng truck guys dito sa daan na to, itong Riyadh papunta ng Jeddah, ang Taif, Makkah, Jeddah. Napakakapal ng truck dito guys, kasi nandito lahat ng daan ng kumbaga yung pugat talaga ng yung post talaga ng mga transport na kalakal galing ng Jeddah, galing ng Rabigh. Yan, ito ang daan nila papunta ng Riyadh, papunta ng Dammam, saan man dito sa loob ng kingdom. Kaya ito nga yung pinagsasawaan namin na biyahe, itong Jeddah. So wala tayong magawa kasi ito yung binibigay ng dispatcher dyan sa opisina dyan sa CBP. Kaya kukunin lang at kukunin. Kaya pag binigyan kami ng ibang biyahe na tuwan-tuwa kami kasi ang tagpo ko lang doon tagpong pogi lang yung 80 kasi guys na takbo mo 80 speed kilometer per hour, malayo mararating mo nun. Kaysa yung ganito dito merong 60, 50. Yan ang mga takbo rito. Makapal ang truck na ganito guys, yung police patrol dito ikot ng ikot katulad kanina yung police ayun, hindi mo kita na malayo, ikot ng ikot yun. Pag may umovertake yun na lumabas dyan sa guhit na yan sa kaliwa na yan, pag umovertake ka dyan sa kaliwa sigurado huli ka balbo. Kaya kita nyo naman
maluwang na maluwang sa kabila, sa kaliwa. Pero nandito pa rin ang mga truck sa dito sa truck line. Ikaw ba naman gusto mo ba mahuli? Gusto mo ba mag-tax? Di ba ayaw? Ayan, kakaroon ng biglaan dito. Kakaroon ng preno biglaan dito. Nasa kaliwa yung pulis, umikot dun sa ibaba ng tulay. Yan guys, umikot sa ibaba ng tulay. Ayan, nasa kaliwa na, ayaw overtake yung isa nito. Hindi nakita. Yan, yung mga pumaparty dyan, mga nagluluto, yung iba, tulog. Nakauna tayo kanina. Siguro meron tayong nalagpasan doon na truck na to. Nasa mahigit kumulang 20. Dahil wala namang gwardiya, kaya pwede tayong lumabas kanina. Overtake tayo. Kasi yung ating sinusundan na yun maluwang naman sa harapan, talagang
nagsiselfon. Kaya inunahan natin yung ano na yun. Doon hanggang doon sa may gumagapang na yun na truck. Guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Lagi po tayo mag-iingat. Be careful. Take care and God bless you all.